So, yun guys, welcome back dito sa ating video. So, long time no video tayo guys. Medyo naging busy lang. Tsaka binabagyo-bagyo kasi tayo na itong mga nakaraan. Sana okay na yung panahon. Okay, so ngayon, balik tayo. Ang pag-uusapan naman natin is Dynamic Routing Protocol pa rin, which is EIGRP. Okay, so last time ang pinag-usapan natin, RIP or yung Routing Information Protocol. Ngayon naman, EIGRP, which stands for Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Okay, so huwag tayong overwhelm dito sa kanyang name. Ang pinaka-punto nito is Dynamic Routing Protocol sila. And, syempre, yung behavior nila. Ano ba yung pinagkaiba ni EIGRP dun sa Routing Information Protocol? So, ito na, pag-uusapan natin. So, una, syempre, ang administrative distance ni EIGRP ay 90, which is mas mababa siya kay RIP. Si RIP kasi 110. 120. Alam ko 120 kung di ako nagkakamali. Or kung mali ako pa, correct na lang. Alam ko 120. So, ibig sabihin, mas mababa administrative distance, mas ipiprefer ni router. So, kung meron tayo dito ito, RIP, ito EIGRP, si PC1 nag-ping kay PC2, sino ang pipiliin ni router 1? Siyempre, pipiliin niya si EIGRP kasi mas mababa yung AD. Okay, so si EIGRP naman, ang kanyang metric ay lowest cost. Sabihin, ito kasing mga link na to, na EIGRP na sila, itong mga link na to, may mga bandwidth and delay yan. So, kunwari ito, 100 Mbps, ito, 1 gig, 1 Gbps. Here magsulat . So, si PC1, makikipag-communicate kay PC2, dadaan kay R1. Siyempre, ang pipiliin ni R1 is yung 1 gig. Kasi, high bandwidth, low delay equals lowest cost, low cost. Okay? So, parang literal na, iba yung cost, sabihin natin gastos, mas mababa yung gagastusin niya rito sa link na to para makarating dito. Parang ganun lang siya. Pero, syempre, may calculation si R1 dyan. Si EIGRP. Meron siyang formula dyan. Mamaya papakita ko sa inyo. And then, ito namang dual update algorithm. Ito yung algorithm niya or yung utak ni EIGRP kung paano niya kinakalculate yung best path papunta sa destination or sa network. Okay, so meron siyang tinatawag dyan na bandwidth and delay. Yan, dun siya, yun, yung metric niya. Dun din siya nagbe-base. So, pasok na rin dito yung metric niya. And then, meron siya tinatawag na successor. Sinabing successor, primary path or yung pinaka-best path. Kunwari, ito, 1 gig. Ito, 100 Mbps lang, yung link na to. Ito yung magiging primary path or yung best path. Ito yung magiging successor. Ngayon, itong link na to, since mas mababa siya dito, magiging feasible successor siya. So, pangalawa, fast convergence siya. Pag sinabing fast convergence, may nag-down dito. Automatic may link na siya dito kasi nakasave yan. Parang nakasave yan sa kanya eh. Naka-ready anytime na may mag-down na link. And then, smarter than RIP siya kasi si RIP, ang tinitignan lang ni RIP na metric is hop count. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, hop count. So, may limitation siya na hanggang 15 hops lang. Si EIGRP naman, syempre, bandwidth and delay, hindi lang basta hop count. And then si EIGRP, meron siyang 224, ito, sinulat ko pa, 224 na maximum hop counts. So, ibig sabihin, kailangan mo dyan ng 225 na routers. Okay, and then, kulang pa ng R2 . Using EIGRP guys, pag kinoconfigure natin sa mga router yan, gumagamit tayo ng autonomous system, autonomous number. Yung AS, lahat yan, autonomous number, lahat yan, configure natin. So, kung silang apat, gusto natin mag-form sila ng EIGRP, dapat pare-parehas yung kanilang AS. Kunwari, EIGRP 100. So, dapat lahat ng R1 dito, lahat ng router dito, naka 100 yung kanilang autonomous number. Or parang parang ID. Parang ID nila yan. Okay? So, kung iba yung ID, 101, hindi siya pasok dito sa 100. So, hindi siya makakasama dito sa neighborhood nitong mga to. Si EIGRP, Cisco proprietary to. Okay? So, ibig sabihin, for Cisco environment lang siya gumagana. Pero, partially open na siya. Siguro, another manufacturer. Yan. Pero, mostly for Cisco environment talaga siya ginagamit. And then, dito tayo sa kanilang updates. Siyempre, nagsasend sila ng updates. Ang pinagkaiba naman ni EIGRP kay Routing Information Protocol, siyempre, si RIP, every 30 seconds, nagsisend siya ng buong routing table. So, ibig sabihin, itong routing table ni R1, ipapasa niya yun kay R2.
Although, si R2, meron na siyang alam na network dito kay R1. Pero, isi-send pa rin niya ni R1 kay R2. So, yung mga unnecessary network destination na hindi na need ni router 2, matatanggap niya pa rin dito every 30 seconds. Pero si EIGRP, partial updates lang or when changes occurs. Okay, so kunwari, meron pa tayo ditong PC, network. Meron na silang updates sa lahat. Alam na nila yung mga network nila. Nag-down tong link na to or tinanggal natin. Si R1, tatanggalin niya sa routing table tong network na to. Send niya yung update sa R2, sa mga router or sa neighbors niya para sabihin na wala na tong network na to. So, itong mga to, tatanggalin nila yun. So, partial updates only or when changes occurs. Konting analogy tayo guys, between RIP and EIGRP. So, isipin nyo guys, si RIP, yan. Kunwari ito, may mga bahay dyan. Bahay yan May tao dito. Kumbaga, ikaw yung data. Tapos ito si RIP. Itong neighborhood na to ay Routing Information Protocol. May pupuntahan ka, bahay siguro ni bahay ni friend. Sabihin nandito ka sa dulo, friend. Ngayon, merong taga rito sa neighborhood na to. Tatanungin mo siya, saan yung bahay ni friend? Okay, saan yung bahay ni friend? Ituturo niya, so 1, 2, 3. So 3 blocks away. Okay, so ngayon, yun lang yung susundin mo. Pagkakatiwalaan mo tong tao na to na taga rito. So, dadaan ka 1, 2, 3. So 3 blocks away. Yan. So wala kang pakialam kahit gaano pa kalayo yan. Kung 10 blocks away yan, 11, 12, 13, 14, 15, yun yung susundin mo. Bibilangin mo lahat ng blocks na madadaanan mo. Ganun si RIP. Okay, ngayon si EIGRP naman, E na lang. Tao, tao yan. Tapos, ito yung bahay ni friend. Okay? Ngayon, ang meron kang dala, ang meron ka sa sarili mo is mapa. Isipin nyo guys, Waze or Google Maps. Ayun yung, or cellphone, meron siyang cellphone na may Google Maps or Waze. Tapos sinearch niya yung bahay ni friend. Di ba makikita, di ba ikakalculate yung Waze or ni Google Map yung pinaka best spot papunta rito sa bahay ng friends niya. So kunwari, dito. Tapos dito. Mga router yan guys, sabihin natin ganyan. Tapos ito yung bahay. Ngayon, itong tao na to, ginoogle map niya or binis niya yung bahay ni friend. So nakita niya na pag dito siya dumaan, wait lang, palitan natin. Pag dito siya dumaan sa may color blue, which is shortcut, madali siya makakapunta. So gawin na lang din natin dahil bumabagyo. Dito, sa shortcut na to na binigay sa kanya ni Waze or ni Google Map, hindi baha. So madali siya makakapunta. Lowest cost. Ano yung cost niya? Syempre yung pagod. Or yung energy na gagamitin niya kasi maglalakad siya Pero kung dito naman siya dadaan, kasi diba, bagyo, baha, tapos traffic. Sabi natin main road to. Pupunta rito. Mahihirapan siya dumaan dito kasi baha, traffic. Tapos, ayun, yung cost niya, which is yung energy niya, yung gagamitin niyang energy is mataas kasi halimbawa, baha dito. Gagawin niya, tatalon-talon siya dun sa mga bato halimbawa. Or kung hanggang dibdib yung baha, mahihirapan siyang maglakad. Gagamit siya ng puwersa. Or sabihin natin traffic, masasama din siya dun sa traffic na yun. So mabagal yung ruta niya papunta sa bahay ng friend niya. So high cost yung tinatawag na yun. So sabihin natin low bandwidth, high delay. Ito naman sa baba ay high bandwidth, low delay. Okay? So parang ganun. So parang ganun si EIGRP guys. Ganun niya kinakalculate yung pinaka best spot papunta sa network. So, para naman sa formula ni EIGRP, so ito yung formula niya. So, metric equals 10 raised to 7 divided by minimum bandwidth. Yan. Tapos plus total or sum of delays divided by 10 times 256. So ito guys yung formula ni EIGRP or yung kanyang dito basihan para mapili niya yung best path papunta sa destination. So sa next video tatalakayin natin itong itong formula na to.
Tapos, ito pa rin yung topology or yung diagram na gagamitin natin. So, guys, hindi tayo dito magdi-deep dive sa mga ano na to sa mga ginagawa natin na to. Dahil, para hindi tayo ma-overwhelm sa mga information. So, itake lang natin yung mga details na alam natin na magagamit natin. O, lahat naman magagamit, pero kasi pag dinip dive natin to, lalo na dito sa video, pinapanood nyo, or ng mga beginners, ma-overwhelm kayo dito. Kasi, iba yung, o magkakaiba tayo ng utak, magkakaiba tayo ng kung paano natin i-catch up yung ano, pinapanood natin or binabasa natin. So, kaya, eto, pang general knowledge lang to guys. Okay? Pwede nyo itong magamit, pwede itong magkaroon ng benefit sa inyo, pero kung gusto nyo pa ng mas detailed, pwede kayo mag-research or kuha ng mga course or manood sa YouTube or kumuha kayo ng mga tutors. Okay, so since hindi naman to kasi preparation para sa CCNA, hindi tayo mag-deep dive masyado. Pero kung may mga tanong kayo, PM, comment, pag alam ko sagutin, sasagutin ko. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat.